Hello po, brothers and sisters. Kumusta po kayo? Ngayon po, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. So, bago tayo lumako sa ating pong pag-aaralan, tayo muna ay manalangin. Banal at mahabag naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagligtas mo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan, at kami po ay niligtas mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang nagbayad ng lahat ng aming pong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa pagbibigay mo po sa amin at pagkakatiwala mo po sa amin ng inyong pong mahalagang ministeryo. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoong Diyos, na patuloy mo nawa po kami bibigyan ng karunungan at katapangan upang may pangaral ang inyong pong mga banal na salita. Sa oras ito, Panginoong Diyos, dalangin po namin na gabayan nawa po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magsimula hanggang sa matapos ang aming pong pag-aaral nito, ikaw lamang po ang patuloy na manguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Po, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Joshua, chapter 24, verse 14. Joshua, chapter 24, verse 14. Ito po, babasahin ko po ito. So, sa Tagalog na lang po. Joshua, chapter 24, verse 14. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilaan ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. So sa English po, now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river, and in Egypt serve the Lord. So ngayon po, pag-aralan po natin, ito pong patungkol po sa 10 salot na idinala ng Diyos doon po sa lupain po ng Ehipto. So ito po yung makikita po natin sa Exodo chapter 7 at sa chapter 11 po. So bilang panimula, so God make known to all powers in heavens and on earth His mighty power over all gods, and in the land of Egypt, that Egyptian trusting God can nothing make in the times of destruction in their land. God has to know that all kingdoms and powers has to worship and humble before true God, and He did not allow idols to worship, but only to the Almighty God. So, meron po tayong tatlong paksa po na pag-aaralan po dito. Letter A, ito po yung patungkol po sa 10 salot. At letter B, ito po yung kung paano po pinagmatigas ng Diyos yung puso po ni Paraon, at kung paano po, ano po yung kahihinatnan ng pagmamatigas. At yung pangatlo, ito po yung commitment sa Diyos. Kung paano siya lamang yung atin pong sasambahin at paglingkuran. The plagues happened in Egypt, to Egypt from God, is to know the power of God of Israel in Egypt. That Egyptian worship idol gods is nothing can do, and those are vanity idols. God, the creator of universe, just create them and all the things of the earth. Exodo chapter 7 verse 4 to 5. Ngunit si Paraon ay hindi makikinig sa iyo, at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay, at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel sa lupang Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. Madalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon kapag iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay, at
inilabas ko ang mga anak ni Israel mula sa kanila. So ito po yung kasaysayan kung paano po yung Diyos ay kumilos sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay at sa kanyang lingkod na si Moses at si Aaron, at kung paano po inilabas ng Panginoong Diyos sa Ehipto yung kanyang mga anak patapos na sirain ng Diyos yung mga pinagtitiwalaan nilang mga Diyos-Diyosan. So ito po yung nais na ipakita ng Diyos, na siya lamang yung tanging Diyos, yung makapangyarihan sa lahat. At ito po sa Deuteronomy chapter 4 verse 35, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. So lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ay wala pong halaga, kundi nais ng Diyos ipakita na siya lamang yung tanging Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. So kaya dito po sa number 1, so ito po ay binigay ng Diyos o dinala ng Diyos yung 10 salot, yung sumpa na salot doon po sa Ehipto. So God of Israel, the only true God, manifest Himself before Egyptian and destroyed their gods by casting plagues in the land of Egypt. So una dito sa 10 salot na ito, yun po yung tubig sa ilog ng Nilo ay naging dugo. At ito po sa Exodus chapter 7 verse 20, gayon ang ginawa ni na Moses at Aaron, gaya ng inutos ng Panginoon. Kanyang itinaas ang tungkod at hinampas ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at ng kanyang mga lingkod. At ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. So, then, the magician of Egypt did so with their enchantments. And Pharaoh heart grow hard and he did not heed him. So, yung ilog na naging dugo, gumawa din ng kalintulad yung mga magician ng Paraon. At yung puso dito ni Paraon ay nagmatigas. So, pangalawa, frogs came out from the river. So, bakit po yung palaka sa ilog sa halip na ibang hayop? So, yung dahilan po dito, dahil yung Ehipto, sila po ay mayroong Diyos-Diyosan na palaka. So, they have God frog. The God helped Egyptian have many babies. So, sumasamba sila rito dahil naniniwala sila na ito yung magbibigay ng maraming anak sa mga Ehipsyo. So sa pamagitan nito, yung mga palaka ay naging sumpa para sa kanila. Exodus chapter 8 verse 6, iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto at ang mga palaka ay nag-ahunan at tinakpan ang lupain ng Ehipto. Pero dito po, ginaya din po ito ng mga magician doon sa Ehipto. And the magician did so with their enchantments and brought up frogs in the land of Egypt. So hanggang dito, so yung mga magician doon po sa Ehipto, so gumawa din po sila ng kalintulad na gawa. Pero dito po sa pangatlo na salot, so dito po ay nakilala na nila kung ano talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita na po ito ng mga magician doon po sa Ehipto. So yung karoon po ng kuto mula sa alabok, dahil sila po ay mayroong Diyos-Diyosan na mula sa alabok. Exodus chapter 8 verse 17, gayon ang ginawa nila, iniunat ni Aaron ang kanyang kamay
hawak ang kanyang tungkod at hinampas ang alabok ng lupa at nagkaroon ng kuto sa tao at sa hayop. Ang lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. Then the magician said to Pharaoh, "This is the finger of God." But Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed him, just as the Lord had said. So the magician recognized God's power. So sa pangatlong salot na ito, so hindi na nila nakaya o gawing gayahin. So hindi nila kayang tumbasan yung kapangyarihan ng Diyos. At hanggang sa dumating po yung pang-apat, yung pong salot na napakaraming langaw dahil sila po ay mayroong Diyos-Diyusan na sumisimbolo sa langaw. Exodus chapter 8 verse 24, gayon ang ginawa ng Panginoon at pumasok ang pulupulutong na langaw sa bahay ng Paraon, sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto. Ay nasira ang lupain dahil sa mga pulupulutong na langaw. So sa napakaraming langaw, so na sinalanta po yung lupain ng Ehipto. And then, yung pagkamatay po ng kanila pong mga alagang hayop. Bakit po? Dahil sila po ay mayroong Diyos-Diyusan na sinasabi nila na nag-iingat ng kanila pong mga alagang hayop. So Exodus chapter 9 verse 3, ang kamay ng Panginoon ay magbibigay ng matinding salot sa iyong hayop na nasa parang, sa mga kabayo, mga asno, mga kamilyo, mga baka at sa mga kawan. So wala pong nagawa yung kanila pong Diyos-Diyusan na ingatan yung kanila pong mga alagang hayop mula sa pagkamatay. So pang-anim, so pigsa. So the God that causes sickness. So meron silang Diyos-Diyusan na nagsusumpa sa mga sakit. Exodus chapter 9 verse 10, kaya't sila ay kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Paraon. Isinaboy ito ni Moises sa himpapawid at naging pigsang sumusugat sa tao at sa hayop. So yun po yung wala pong nagawa yung kanila pong Diyos-Diyusan na nagpoprotekta sa kanila mula sa anumang mga sakit. At pangpito, ito po yung gilong ulan na bumagsak mula sa langit. So dahil mayroon silang Diyos-Diyusan na sinasamba mula sa kalawakan. So Exodus chapter 9 verse 23, kaya't iniunat ni Moises ang kanyang tungkod paharap sa langit at sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at yilong ulan at may apoy na bumagsak sa lupa. At ang Panginoon ay nagpaulan ng yelo sa lupain ng Ehipto. So yung yelong ulan, so lahat ng mga inabot po nito sa labas, maging tao man o hayop, sila po ay nangamatay. At pangwalo, so locust or yung balang. So ito po yung sinasamba nila. Mayroon silang Diyos-Diyusan na nag-iingat sa lupain ng Ehipto mula sa mga balang. Subalit nang salantain sila ng mga balang, so wala pong nagawang anuman yung kanilang Diyos-Diyusan na nagpoprotekta mula sa mga balang. Kaya dito po sa Exodus chapter 10 verse 13, kaya't iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto, at ang Panginoon ay nagpahihip ng hangin amihan sa lupain ng buong araw na iyon at ng buong gabi. At nang mag-umaga ay dinala ng hanging amihan ang mga balang. So pangsiyam po, so ito po yung kadiliman. Dahil sila po, yung mga Egyptian, sila po ay mayroong
Diyos na araw. So dito po sa pangsiyam na ito, so dito po hiwalay ng Diyos yung kadiliman at liwanag sa lupain ng Ehipto mula sa kinaroroonan ng mga Ehipsyo at ng mga Israelita doon sa lupain ng Goshen. So, Exodus chapter 10 verse 22, kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. So, wala pong nagawa yung kanilang araw, Diyos-Diyosan na araw para paliwanagin yung lupain ng Ehipto. So, ipinakita dito ng Diyos na lahat ng kanila pong mga Diyos-Diyosan na sinusunod at sinasamba ay wala pong anumang nagawa sa oras po ng kanila pong kahirapan. At panghuli, yung 10 salot na kung saan yung pagkamatay ng lahat ng mga panganay, maging tao man o mga hayop. So dahil sila po ay mayroong Diyos-Diyosan na nagpoprotekta o nag-iingat ng buhay. Pero sa pagtagpo ito, yung Diyos po ay nagdala ng salot na kamatayan ng mga panganay, wala pong anumang nagawa yung kanila pong mga Diyos-Diyosan. Exodus chapter 12 verse 29, pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ng Paraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. So dito po sa pang-10 salot na ito, so dito po pinayagan ng Paraon na makaalis po yung mga Israelita doon sa lupain ng Ehipto. So ito po yung panahon ng Passover. So next time, pag-aralan po natin yung patungkol sa Passover, tungkol po dito. So ito po yung mga salot na dinala ng Diyos doon sa lupain ng Ehipto. Yung layunin po bakit idinala po ito ng Diyos doon para sirain yung kanilang Diyos-Diyosan na pinagtitiwalaan at ipakita sa kanila na walang anumang magagawa yung ibang mga Diyos-Diyosan, mga idols sa harap ng totoong Diyos. So pangalawa, pag-aralan po natin yung kung ano po yung naging resulta sa katigasan ng puso ni Paraon. So Pharaoh's hardened heart, Exodus chapter 5 verse 2, ngunit sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking papakinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. So ito po yung naging puso ni Paraon. Hindi niya po kilala, although nakita niya na po kung ano po yung ginawa ng Diyos sa mga ibang Diyos-Diyosan. So, pero is the representative of people who does not recognize true God, and it might has recognize other gods in this world, and even trusting by his own power that was limited and just given by God. So, man's heart, which is very hard to obey God's voice, to do His will, get suffering like Pharaoh. So man's heart has occupied by many idols, power, position, fame, family, money, gadget, etc. So the people like Pharaoh, they had a punishment soon. Ephesians chapter 3 verse 19. So in this world, so many things that occupied man's heart. That's why they did not obey to God, and they did not recognize the power of God, who God is. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan.
ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So yung Diyos ay hindi po nalulugod sa mga tao na hindi sumusunod at nagtitiwala sa kanya ng lubos. Salit, sila po ay nagtitiwala sa ibang mga bagay. So, God is a jealous God. He will punish other gods as will those who obey idols. So, ganoon din po, dito po sa Exodus chapter 20 verse 5 to 6, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. So, ito po ay tumutukoy hindi lamang sa mga Diyos-Diyusan, o maging ito rin po yung mga bagay na mahalaga sa atin. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So nakikita po natin dito yung mga sumusunod sa ibang mga Diyos, kinapuputan ng Diyos. Subalit yung mga umiibig sa Diyos at sumusunod sa Diyos, so iniibig din ng Diyos. Exodus chapter 9 verse 12. Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya dininig sila, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. So ito po yung naging puso ni Paraon. So God hardened Pharaoh's heart to consume all gods of Egypt that they trusting in and worship by the gods power. So like a sinner heart who does not turn to God, He will bring them punishment and destruction in the later time. Ito po yung mga matigas yung puso. So, lahat ng kanilang mga pinagtitiwalaan, ito po ay tatanggalin ng Diyos sa kanila until na matutunan po nilang sambahin at sundin yung tunay na Diyos. Or kung talagang hindi talaga sila manunumbalik sa Diyos, sa halip ay tunay na magmamatigas, so sila po ay merong pagkawasak at kaparusahan sa darating na araw. Balit yung Diyos ay patuloy na nagbibigay ng chance sa bawat isa. God still give chance to everybody which life full of vanity idols to repent and hear God's word to obtain salvation for him to escape eternal destruction. So though yung Diyos ay napupuot sa ganito pong mga gawa, subalit yung kanyang pag-ibig ay laging nais niya na lahat ng mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. So, God is now seeing through the Bible. So, ito po yung nais ng Diyos sa atin na nakita po natin sa kasaysayan o sa puso ni Paraon kung paano po pinatulan ng Diyos yung mga matitigas ang puso. So sa atin, sa panahon po natin, Hebrew chapter 3 verse 15, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng paghihimagsik. So, verse 16, sino-sino ba sila na matapos makarinig ng ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng mga umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? So, yung katigasan ng puso, ito po yung magdadala sa tao patungo sa kapahamakan. Hardness of heart in God's voice is big sin. Even to all born-again Christians people, if we have hardened our heart to obey God's word, He will discipline us. If we complain many things to God, we will find us rebellious before Him. As Israelites, after God brought out them from Egypt, they rebelled before God, and they faced many suffering.
So we should always recognize God's and His word and His mercy, that though we are not able to save because of our filthiness, He has mercy for us and save us. So yung mga Israelita, matapos na iligtas sila ng Diyos, na ilabas sila doon sa lupain ng Ehipto, habang sila po ay nasa daan sa ilang, sila ay patuloy na nagreklamo. Kaya yung naging resulta, so marami sa kanila ay namatay doon sa ilang. So sa mga born again Christian, matapos na tayo po ay masave, so dapat natin tandaan na maging masunurin po tayo sa salita ng Diyos. Bagamat minsan tayo po ay nahahatak pa rin ng mga makalamang bagay, so sikapin po natin na mas sundin yung kalooban ng Diyos nang hindi po tayo maging mga mapanghimagsik tulad po ng mga Israelita. So letter B, so makikita po natin dito yung puso ni Paraon. Siya po ay nagkaroon po ng compromise. Ito po yung pangako niya, subalit hindi niya po ito ginagawa. Ito po yung kanyang sinabi, hindi niya po ito ginagawa. So yung ganito pong mga bagay, so ito po ay gawain ng diablo. So yung unang first compromise ni Pharaoh, so ito po yung Exodus chapter 8 verse 25. Pagkatapos ipinatawag ng Paraon si Moises at Aaron na sinabi, humayo kayo, maghandog kayo sa inyong Diyos sa loob ng lupain. But suddenly, nagbago po yung puso ni Paraon. So maaaring ganito rin po sa puso ng mga tao. So gusto nilang sumunod sa Diyos, pero dahil po sa udyok ng diablo, minsan hindi po nila ito nagagawa. So second compromise, so Exodus chapter 8 verse 28. Kaya sinabi ni Paraon, papayagan kong umalis kayo upang kayo ay makapaghandog sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong masyadong lalayo, idalangin ninyo ako. So may pagpapahintulot, subalit may limitasyon. So hindi maring saklawan yung gawain ng Diyos ng sinumang tao. So third compromise, nakita po natin Exodus chapter 10 verse 10 to 11. Kanyang sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon kung kayo'y aking papayagan at ang inyong maliliit ay na umalis. Tingnan ninyo, mayroon kayong masamang binabalak. Hindi kailanman maaaring umalis ang inyong mga kalalakihan at sumamba sa Panginoon, sapagkat yan ay inyong hinihingi. At sila'y pinagtabuyan mula sa harap ng Paraon. So, pang-apat, fourth compromise, Exodus chapter 10 verse 24. Ipinatawag ng Paraon si Moses at sinabi, humayo kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Iwan lamang ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka, isama rin ninyo ang inyong mga anak. So ito po yung compromise ni Paraon sa Diyos. So bagamat nagpapabigay siya ng pahintulot o kaluwagan sa mga tao, pero hindi po ito bukal sa puso niya dahil meron po siyang masamang nais. Ito po ay gawain ng diablo sa kanyang puso. But while after he said this, he will change his decision and not doing his promise. So sa mga tao rin, yung pabigla-bigla, padalos-dalos na desisyon at hindi ginagawa, so maaaring ang gumagawa po dito ay yung diablo. Sa halip na gawin yung gawain para sa Diyos, pero nagatubili na gawin ito, so yung diablo po ay dito po kumikilos. He is the symbol of people does not fulfill his oath to God, that God want to give example that he will judge the people like Pharaoh. So Matthew chapter 5 verse 33. Narinig din ninyo na sinasabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi
tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. So, kung sinabi natin para sa Diyos, dapat po natin gawin at huwag po natin itong sisirain. Doon din sa Santiago chapter 5 verse 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa ang langit o ang lupa o ang anumang ibang panunumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa ilalim ng katulan. So kung may mga bagay tayong gawain para sa Diyos, dapat po natin itong gawin at huwag po natin hayaang matalo po tayo ng dyablo nang hindi po tayo mahulog sa kahatulan. So, letter C, yung atin pong commitment. So, una, so we should have God-fearing heart. So, always, so dapat po tayo magkaroon ng takot sa atin pong mga puso at sa Diyos. God shows to Israelites the differences between idols that cannot do nothing to Egypt during tribulation, but through God can make protection and relying God upon suffering. So Satan tempts us to serve other God, likewise worldly pleasure that may we enjoy, but through God did not glad for it. So kung susunod tayo sa ibang mga Diyos, so yung Diyos, at mag-enjoy po tayo sa mga kalayawan ng laman, yun po ay pagsunod sa ibang Diyos, at yung Diyos so ay hindi po malulugod po sa atin at sa mga bagay nito. We should follow God's word rather than Satan temptation. Satan power just under God's authority. So yung si Satanas man, yung kanyang mga ginagawa, so hindi po ito magtatagumpay kung hindi po ito ipapahintulot ng Diyos. Dapat po nating maunawaan na si Satanas ay nasa ilalim lamang ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung susunod tayo sa panunokso ni Satanas, so tayo po ay lumalayo sa Diyos. God is so great and fearful above all other gods and power over the earth. So through Israelites people, God will glorify. So doon po sa Egypt, so naging kasangkapan, naging tools yung mga Israelites para maluwalhati yung tunay na Diyos kaysa doon sa mga Diyos-Diyusan sa lupain ng Ehipto. Exodus chapter 11 verse 3, binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. Bukod dito, ang lalaking si Moises ay naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ng Paraon at sa paningin ng mga tao. So, naluwalhati yung Diyos doon sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng mga Israelita at ni Moises. So, pangalawa, we have to cast down other gods in us. So, mahalaga po ito na naman po yung mga bagay na mahalaga sa atin na mas mahalaga pa sa Diyos ay dapat po natin itong tanggalin. Like Israelites in Egypt, they held false god. We held also other gods in us. So, ibang mga Israelita, sila po ay naakit na sa pagsamba doon sa ibang mga Diyos-Diyusan doon sa Israelita sa Egypt. So dapat po nila itong alisin. Meron din po sa atin, meron din po tayong mga Diyos-Diyusan sa ating pong mga puso. So kinakailangan din po natin itong tanggalin. When other gods occupied us, the true God does not in us. So we need to throw other gods. So, us, the true God promised us we have to follow and believe in Him. So, tama po na yung Diyos, yung tunay na Diyos na nangako sa atin ng ating pong walang hanggan ng mga makalangit na bagay, ng makalangit na mana. So, yun lamang ang dapat po natin
pahalagahan, sundin sa atin pong mga buhay. So, pangatlo, we must throw away our stubborn heart and return to God. Exodus chapter 10 verse 7, sinabi ng mga lingkod ng Paraon sa kanya, hanggang kailan magiging isang bitag sa atin ang taong ito? Hayaan mo nang umalis ang mga taong iyan upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba naunawaan na ang Ehipto ay wasak na? So, Pharaoh's heart is still in the bondage of evil, though he has a chance to repent, but he did not. Instead, he continued to evil deed. Then finally, God destroyed him. So, kahit may pinapakita na ng Diyos yung halimbawa o yung reality na siya ay maaari niyang wasakin ang lahat ng bagay na nais niya at walang magagawa ang anumang kapangyarihan na nasa ilalim ng Diyos. So, still yung puso ni Paraon ay hindi pa rin nanumbalik sa Diyos. Ganoon din sa mga tao. So, ipinapakita na ng Diyos yung mga nangyayari at ito ay nakita na at naganap na dito sa Biblia. Pero yung mga tao ay ayaw pa rin itong pansinin, sa halip sila ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan at katigasan ng kanila pong mga puso. So, as Pharaoh's stubbornness and people destiny has made the same for having unrepentant repented heart to God. Romans chapter 2 verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. So, yung mga nagmamatigas sa kanila pong puso, sila po ay makakaranas ng puot ang Diyos sa araw ng paghukom ng Diyos. Satan strongly prevent us from returning to God. But we must boldly and strongly turn away from sin and return to God. So, today, pinag-aralan po natin yung mahalagang bagay regarding po sa salot na ibinigay ng Diyos doon sa lupain ng Ehipto upang maipaunawa kung sino yung tunay na Diyos at walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat sundin at pagtiwalaan ng lahat ng mga nilikha dito sa mundo. So hanggang dito lang po at maraming salamat. Manalangin po tayo. O Diyos na mga bagay at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pong dakilang mga salita na ibinahagi po sa amin. Naunawaan po namin, Panginoon Diyos, na ikaw lang ang tunay na Diyos at ikaw lang ang makapangyarihang Diyos. Walang iba na dapat po kami pagtiwalaan, sambahin. At nawa, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng pinag-aralan po namin ito, makapagbigay po kami ng katatagan ng pananampalataya at pagtitiwala na may salin po namin sa puso ng mga kabataan. Ikaw lamang, walang iba ang Diyos na dapat na pagkatiwalaan. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at paggabay mo po sa amin at pagkakatiwala mo po sa amin ng inyong pong mga banal na salita. Patuloy mo lamang po kami iingatan at ikaw, Panginoong Diyos, ang magbibigay sa amin ng lahat ng karunungan at mga salita namin pong kinakailangan sa panahon na ito. Ito pong aming panalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Na Amen.